Chapter 2. Hanggang ngayon pa ba naman magpapalusot ka pa rin sa akin? Imposible na makalimutan mo ang taong nag-ahon sa inyo sa hirap. 10 million is 10 million, Ashley, wika nito sa akin. Napayuko naman ako. Bakit ba kasi hindi muna ako nag-research bago nag-apply sa kumpanya na ito? HR lang kasi ang nakaharap ko at wala sa hinagap ko na magiging amo ko ang lalaking pinakasalan ko 5 years ago kapalit ng 10 million pesos. Pasensya na po. Sabi kasi ng lola nyo ipapawalang bisa naman daw ang kasal natin after 2 years. 5 years na po ang nakalipas, baka wala ng bisa ang kasal natin. Sagot ko dito, alam kong katangahan lang ang sagot na iyon at hindi makatotohanan. Napaismid ito sa sagot ko at tinitigan ako, sa palagay mo ba may annulment dito sa Pilipinas? Nanaginip ka yata ng gising, Ashley, sagot nito sa akin. Napalunok naman ako. Ano ba ang gustong ipahiwatig ng tao na ito? Win-win naman ang nangyari sa amin, Noah. Kailangan niya ng proxy bride ng araw na iyon at kailangan ko ng pera. Pero bakit parang lumalabas na ako yata ang masama? Ano ba ang gusto ng taong ito? Ano po ba ang gusto niyo mangyari? Gusto niyo po bang magpakasal sa iba? Ayos lang naman po sa akin kung walang annulment dito sa Pilipinas. Willing po ako pumirma ng kasunduan na hindi ako maghahabol. Sagot ko dito. Humalaklak naman ito na siyang ikinagulat ko. May saltik ba ang lalaking ito? Kaunti na lang at papatulan ko na ito Wife, mukhang hindi ka nag-matured Mukhang ikaw pa din ang dating Ashley na 18 years old na basta na lang pumayag na magpakasal sa akin. Wika nito, hindi ako nakaimik. Ano po ba ang gusto niyong mangyari? Sabi ni Madden, proxy lang naman ako sa kasalan na iyon. Hindi po totoo ang nangyaring kasal dahil hindi naman kita boyfriend. First time lang kitang nakita at wala akong balak na maging asawa mo. Tsaka naniwala ako sa sinabi ni Madam na ipapawalang bisa niya daw ang kasal after 2 years. Wika ko habang iniisip ang eksaktong pinag-usapan namin ng abuela nito. Ngumisi naman ito sa akin. Iyan ba ang akala mo? Alam mo bang galit na galit ako sa iyo doon basta mo na lang akong tinakasin? Hindi mo man lang ginampanan ang tungkulin mo bilang asawa ko. Bigla ka na lang naglaho na parang bula. Nakangisi nitong wika. Nanlaki naman ang aking mga mata. Buti na lang talaga at nakatakas ako dito noon kung hindi baka guti-guti na ang tahong ko dito. Diyos ko, parang hindi ko maatim na gawin niya sa akin ang ginawa niya sa secretary niya kanina. Sorry po, kakausapin niyo na lang po ulit si Madam. Hangang pagpapakasal lang po talaga sa iyo ang napag-usapan namin noon, sagot ko dito dahil wala na akong maisip pa kung ano ang isasagot. Tumawa ito. Pagkatapos ay tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman ako ng pagkailang kaya napaatras ako. Kung wala na po kayong sasabihin, babalik na po ako ng trabaho. Babalikan ko na lang po ang mga documents na dapat mong piyaynahan, wika ko dito at agad na tinalikuran ito. Nagmamadali akong lumabas ng kanyang opisina at nagpasalamat ako dahil hindi niya na ako tinawag pa. Tulala akong naglakad pabalik ng aking department, kumusta? Sinigawan ka ba niya ulit? Agad na salubong sa akin nila Ate Cecil. Agad naman akong umiling. Hey nako, ngayon pa lang sanayin mo na ang sarili mo sa mga bulyo ng boss natin. Masama talaga ang ugali niyan at umiiyak ang araw kapag walang napapagalitan na empleyado. Wika ni Ate Samantha. Ate, ganoon po ba talaga siya? I mean, normal na lang po ba sa kanya na nakikipagtikiman sa loob ng opisina? Hindi ko mapigilan na tanong dito. Huli na nang maisip ko ang nasabi ko dahil narinig na nilang dalawa. Sabay na nanlaki ang mga mata ng mga ito habang nakatitig sa akin. Yumi, nakita mo si boss na may kitulik na babae sa office kanina? Kaya ba tulala kang bumaba kanina? Tanong ng mga ito. Tumango ako. Pagkatapos ay seryoso nila akong tinitigan. Ito ang gusto naming sabihin sa iyo, Ashley. Mag-ingat ka sa boss natin. Maliban sa pagiging palasigaw, mahilig sa mga magagandang babae iyan. Karamihan sa mga nabibiktima niya mga secretary niya. Kaya nga parang damit lang kung magpalit ng secretary si boss, wika ni Ate Cecil. Agad na nanlaki ang aking mga mata sa pagkagulat. Ganoon ba? Nakakatakot naman po pala siya, sagot ko. Agad silang nagsipagtangguan. Actually hindi mo naman masisisi si boss. Mga mahaharot din kasi kadalasan ang mga nabibiktim na niya.
Mga babae na din kasi ang nagbibigay ng motibo since sobrang active yata ng boss natin sa kamaagad niya namang pinapatulan. Sabat naman ni Ate Sam. Buti wala siyang nabubuntis. Sagot ko. Agad silang umiling, sagot, maingat daw iyan. Lagi may baong kondom. Kahit pakboy malakas pa rin ang control sa sarili. Ayaw daw makipagkapag walang kondom na nakabalot sa kanyang ari. Bulgar na sagot ni Ate Cecil. Napalunok naman ako ng ilang beses nang muling sumagi sa isip ko ang mga nakita kanina sa opisina. Kaya mag-ingat ka Ashley. Umiwas ka sa boss natin kung ayaw mong masira ang buhay mo. Bata ka pa at marami pang darating sa iyo na magandang opportunity. Pagbibigay payo sa akin ni Ate Cecil. Agad akong tumango dahil wala naman akong balak na pumatol sa boss namin. Ayaw ko ng lalaking fuckboy. Aaminin ko na super gwapo naman talaga ni Boss Ryder. Siguro hindi nakakapagpigil ang mga nagdaan nitong secretary at kusang naghuhubad sa harap nito. Pero kahit na, kung matino siyang amo hindi siya dapat pumapatol sa kanyang mga empleyado. Mabuti na lang at nanahimik na sila Ate Samantha at Ate Cecil. Naging abala na din sila sa kanilang trabaho kaya muli kong itinon ang aking sarili sa pag-encode ng mga tseka. Gusto kong ipakita sa mga kasamahan ko na masipag ako at maasahan pagdating sa kahit na anong bagay. Abala ako sa aking trabaho ng kalabitin ako ni Ate Cecil. Gulat naman akong napatitig dito. Lunch time na. Sabay ka na lang sa amin sa cafeteria para naman may makakausap ka habang kumakain. Pag-aaya nito sa akin. Agad naman akong napatingin sa wall clock at nagulat ako dahil pasado 12:00 na nigtanghali. Agad akong tumango at iniligpit ang kalat na nasa aking table. Grabe ang bilis ng oras, wika ko sabay tayo. Napangiti naman silang dalawa. Ganyan talaga kapag busy. Hindi na mamaliin ang oras. Hayaan mo masanay ka din sa mga trabaho dito sa loob ng office. Sagot ni Ate Sam at naglakad na palabas ng opisina. Agad naman akong sumunod dito at sumunod naman si Ate Cecil, bagong empleyado. Natatanaw ko na ang cafeteria nang may biglang nagsalita mula sa aming likuran. Napahinto naman sa paglalakad sila Ate Cecil at Ate Sam kaya ganoon na din ang ginawa ko. Agad naman na lumapit sa amin ang lalaking nagtatanong patungkol sa akin. Yes, first day niya ngayon. Siya ang pumalit kay Gemma, sagot ni Ate Cecil. Tumango ito tsaka ako initigan. Ipakilala mo naman ako sa kanya. Banat ng lalaking kaharap namin. Tumawa naman si Ate Cecil bago ako hinarap. Ashley siya si Rostam sa marketing department siya at Rostam si Ashley, ang ganda niya diba? Pagpapakilala ni Ate Cecil sa aming dalawa. Agad naman na inilahad ni Rostam ang kanyang palad para makipagkamay sa akin. Tinagap ko naman ito dahil mukha naman siyang mabait. Sa cafeteria ba kayo kakain? Sabay ma ako sa inyo. Wika ni Rostam. Agad naman tumango sila Ate Cecil at Ate Sam. Pagdating ng cafeteria ay kanya-kanya kami order ng pagkain. Gusto pa nga akong librihin ni Rostam kaya lang tumanggi ako. May budget naman ako sa pagkain kaya walang dahilan para magpalibre kahit kanino. Fresh graduate ka pala. Swerte mo naman dahil nakapasok ka kaagad dito sa RJ. Hindi sila masyadong naghahir ng mga fresh graduates. Wika ni Rostam. Napangiti naman ako. Sa online lang ako nag-apply. Swerte naman at tinawagan nila ako for interview. Swertehan lang din talaga siguro. Kaya nga pinipilit kong matutunan agad lahat ng trabaho para naman hindi nakakahiya sa mga kasama ko. Sagot ko. Nagtawanan naman sila Ate Cecil at Ate Sam. Mukhang maswerte nga ako dahil mababait ang mga naabutan kong kasamahan sa opisina. Of course magkakasana tayo sa iisang department kaya dapat lang support tayo sa isa't isa para gumaan ang trabaho natin. Sagot ni Ate Cecil. Ngumiti naman ako dito bilang tanda ng pagsang-ayon, kaya ikaw Rostam, huwag kyo nang mangulit kay Ashley ha. Alam na siya ang pakay mo kaya ka nakipaglapit. Hintayin mo muna na matutunan niya lahat ng trabaho sa department namin bago mo siya ligawan, prangkang wika ni Ate Sam. Sinabayan naman ng pagtawa ni Ate Cecil kaya kitang-kita ko ang pamumula ng mukha ni Rostam. Nahihiya pa itong tumingin sa akin. Grabe naman kayo, napaka-advance nyo naman mag-isip. Sagot nito, muling natawa sila Ate Cecil at Ate Sam. Napakamot naman ng ulo niya si Rostam habang hindi makatingin ng diretsyo sa akin.
Wala din naman akong balak na magpaligaw pa. Kakaumpisa ko pa nga lang sa trabaho at balak kong i-focus muna ang buong time ko dito. Tsaka na ang boyfriend na iyan, sagot ko naman sabay inom ng juice. Agad naman napangiti si Ate Cecil bago sumagot, "O narinig mo iyon Rostem? Mukhang hangang friends lang ang may offer sa iyo ni Ashley." Kantiyo ni Ate Cecil. Muling natawa si Ate Samantha. Hindi matapos-tapos ang kulitan sa aming apat habang kumakain. Kahit papaano lalong naging panatag ang aking kalooban dahil mas lalo kong napatunayan na mababait ang mga kasama ko. Napaka-vocal nila pagdating sa lahat ng bagay. Hindi ko din akalain na ganito sila kakalog. Akmang susubo ulit ako ng pagkain nang may lalaking biglang lumapit sa amin, isang lalaki at masa 40s na ang edad at kita ang pagiging seryoso habang isa-isa kaming tinitingnan. Akala namin makikishare lang ng table pero seryoso itong humarap sa akin. "Ms. Ashley. Ashley Sebastian?" Tanong nito. Natigilan naman ko sabay titig dito. Hindi ko alam kung nagbibiro ba ito o hindi dahil hindi naman Sebastian ang apelyido ko. De Los Santos ako kaya mukhang nagkamali ito ng nilapitan. Sa dami ba naman ng mga empleyado dito hindi malabong may kapangalan ako. "No po. Ashley De Los Santos po ang name ko," sagot ko sabay bilang ng tingin sa mga kasamahan ko. Kitang-kita ang pagtataka sa mga mata ng mga ito habang nagpapalipat-lipat ng tingin sa akin at sa taong bagong dating. "New employee ka diba? Accounting department?" Tanong ito. Napatingin ako kina Ate Sam at Ate Cecil bago sumagot. "Opo, pero Hein po Sebastian ang apelyido ko, De Los Santos po," pagtatama ko. Tinitigan muna ako nito bago tumango tsaka nagpaalam. Naiwan naman akong naguguluhan. Ang weird niya. Ang alam ko mataas na ang posisyong ng taong iyon pero parang tanga kong makipag-usap. Ano kaya ang kailangan niya kay Ashley Sebastian? Kaapelyido pa talaga ng CEO, wika ni Rostem. Bigla akong kinabahan ng muling sumagi sa isip ko si Ryder. Diyos ko, tinawag niya ako kaninang Mrs. Sebastian. Ganyan talaga minsan ang mga matatalinong tao. Sa sobrang dami ng mga iniisip hindi nila namamalayan na naging weirdo na pala sila. Sagot ni Ate Cecil sa pamamagitan ng pagsubo ng kanyang kinakain. Hindi na din ako yumimik at itinon na din ang aking atensyon sa pagkain. Patapos na ako sa aking kinakain ng tulala na napatitig sa likuran ko sila Ate Cecil at Ate Sam. Wala sa sariling napalingon ako at nanlaki ang aking mga mata nang makita ko si Sir Ryder na seryosong naglalakad papunta sa kinaroroonan namin. Nakasunod dito ang lalaking lumapit sa amin at tinawag akong Ashley Sebastian. Bigla akong kinabahan nang mapansin ko na direktang nakatitig sa akin si Ryder at mukhang galit. Oh my God! Nandito si Boss. First time in the history ito na ang mismong may-ari ng RJ Sebastian Logistic Inc. ay aapak sa cafeteria. Narinig kong bulong ni Ate Sam. Napaayos ako ng upo at muling itinon ang atensyon sa kinakain. Gusto ko nang tawagin lahat ng santo na kilala ko para ipagdasal na sana hindi ako ang pakay ni Ryder dito sa cafeteria. Halos gustong manginig ang buo kung laman nang mapansin kong tumigil sa gilid ng table namin ni si Sir Ryder. Hindi pa rin maalis-alis ang pagkakatitig sa akin kaya naman parang gusto ko na lang nalamunin ng lupa para makatakas sa masakit nitong tingin. Ashley. Tawag nito sa pangalan ko. Lalo naman akong napayuko. Kulang na lang ay sabsob ko ang mukha ko sa pinggan para lang maipakita dito na iilang ako sa kanyang presensya. Naramdaman ko na kinalabot ako ni Ate Sam kaya naman napaangat ako ng aking tingin. Inginuso nito si Sir Ryder na salubong na ang mga kilay na nakatitig sa akin. Kapansin-pansin din na masama ang tingin na ipinupukol nito kay Rostem. Lalo akong nakaramdam ng pagkailang nang mapansin ko na sa amin nakato ng atensyon halos lahat ng tao dito sa cafeteria. Ashley, huwag mo nang hintayin pa na buhatin kita dyan sa kinauupuan mo. Bilasan mo na dahil gutom na ako, wika nito. Parang gusto kong mavalan ng ulirat nang banggitin nito ang pangalan ko. Nagtataka naman na napatitig sa akin sila Ate Sam at Ate Cecil. Sir, may kailangan po ba kayo? Tapos nyo na po ba pirmahan yung dala kong documents kanina? Pupuntahan ko na lang po mamaya, wika ko dito kasabay ng pagpapakawala ng hilaw ng ngiti. Lalong nagsalubong ang kilay nito at sa isang iglap lang ay hawak na ako ng mahigpit sa aking braso.
Pilit akong pinapatayo kaya wala na akong nagawa kundi ang tumingin sa mga kasamahan ko na takang-taka habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Sir Ryder. Let's go. Malamig nitong wika sabay hila ng aking kamay. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumama na dito. Nahihiya na din ako dahil pinagtitinginan na kami ng ibang empleyado at ayaw kong pagchismisan nila ko lalo na at kabago-bago ko lang sa trabaho. Kamalas-malasan naman kasi, sa dami ng kumpanya na inaplayan ko dito pa talaga ako na't 4 sa taong ni sa panaginip hindi ko nagustuhin pang makita. Ewan ko ba lumalakas talaga ang kabog ng dibdib ko tuwing nakikita ko ito. Pakiramdam ko hindi ako safe sa taong ito eh. Although ikinasal kami noon pero hindi ibig sabihin asawa niya ako. Sir, pwede po bang bitayan niyo na ako? Sasama na po ako sa inyo. Wika ko dito sabay hila ng kamay ko na hawak nito. Masama lang ako nitong tinitigan at mabilis ang hakbang na naglakad papuntang elevator. Wala na akong nagawa pa kundi ang binilisan na lang din ang hakbang dahil hawak-hawak niya pa rin ako sa aking kamay. Isa pa nakasunod ang tingin sa amin ng ibang empleyado. Kitang-kita ang pagtataka sa kanilang mukha habang nagbubulungan pagpasok sa loob ng elevator ay sa wakas binitawan din ako ng gogo. Hindi ko alam kung ano ang nakain nito. Hindi ko din alam kung ano ang kailangan nito. May 30 minutes pa ako bago bumalik ng trabaho at imposible naman na hindi niya alam ang oras. Sir, dapat pinatawag niyo na lang ako after break time. Wika ko dito sa kawalan ng sasabihin. Tahimik kasi itong nakatitig sa akin kaya naiilang ako. Who's that guy? Nanliligaw ba siya sa iyo? Tanong nito. Hindi ko naman makuha ang ibig nitong sabihin kaya sandali akong nag-isip. Biglang sumagi sa isip ko si Rostem. Si Rostem po. Nakasabay lang po namin siya kanina papuntang cafeteria. Ngayon ko lang din po siya nakilala dahil first day ko lang din ngayon sa trabaho. Sagot ko dito. Saglit itong nag-isip habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa akin. Ayaw ko nang makita ulit na lalapit-lapit sa iyo ang lalaking iyon. Iwasan mo siya, diretsahan nitong wika. Natigilan naman ako. Ano na naman kaya ang drama ng kumag na ito? Bakit bawal na akong lapitan ng kahit sino? Kasama ba ito sa rules and regulations dito sa company? Matanong ko nga mamaya sila Ate Samantha at Ate Cecil. Bakit po? I mean nakipag-call lang naman po siya. Mas mabuti nga po na marami akong kakilala dito sa opisina. Para marami po akong friends, hindi ko mag-iwasan na sagot. Masama naman ako nitong tinitigan. Napapisign tuloy ako nang wala sa oras. Letse talaga. Bakit ganito ang may-ari ng RJ? Bakit mukhang may tupak? Isa pa ano kaya nagkailangan nito sa akin? Nako, kailangan kong maging alerto. Baka mamaya gagawin niya sa akin ang ginawa niya sa secretary niya kanina. Ayaw kong makuha ng kahit na sino ang virginity ko no. Para lang iyon magiging asawa ko. Well hindi sa kanya pero sa totoo kong maging asawa. Pagkalabas namin ng elevator ay naabutan pa namin ang secret RT nito na Catholic kanina. Nakaupo sa kanyang pwesto at nakabusangot. Hindi ko naman maiwasan na mapataas ang aking kilay lalo na nang mapansin ko nakatitig ito sa akin. Baka nag-SLOS, hindi ko maiwasan na bulong sa aking sarili. Sumunod naman ako kay Sir Ryder hanggang sa makapasok kami sa loob ng opisina. Nagulat pa ako nang makita ko na maraming pagkain na nakalagay sa lamesa nito. Nagtataka akong napatingin dito at katulad kanina seryoso pa rin. Hindi ko alam kung masama ba ang araw nito o talagang normal na sa kanya ang palaging nakasimangot. Sit, sabagayan mo akong kumnain, wika nito sa akin at itinuro ang isang upuan. Gulat akong napatitig dito bago sumagot. Pinatawag niyo lang po ako para sabayan kayong kumain. Pwede niyo naman po yayain ang girlfriend niyo Hindi ko maiwasan na sagot dito. Minsan gusto ko na din kutusan ang sarili ko. Hindi ko talaga mapigilan ang bunganga ko. Pwede naman aling manahimik na lang muna at tumanggi. Masasarap ang pagkain na naka, pero busog na ako. Sit down at let's eat. Ulit nito sa seryosong boses. Hindi naman ako natinag at tumitig dito. Busog na po ako. Kumain na ako kanina sa cafeteria. Dapat kanina pa lang sinabi nyo na sa akin na balak nyo akong librihin ngayon. Nakatipid sana ako ng 1 meal ngayong araw, sagot ko. Natigilan ito at biglang lumapit sa akin. Naalarma naman ako kaya bigla akong napaupo. Kapag sinabi kong kakain ka,
From now on, bawal ka nang pumunta o kumain ng cafeteria. Bawal ka din makipag-usap kahit kaninong lalaki dyan. Ako lang ang kakausapin mo at ang dalawa mong katrabaho. Wika nito. Hindi ko naman alam kung seryoso ba siya o nagbibiro lang. Pero mukhang seryoso dahil hindi umingiti. Katunayan nga nakakapaso ang kanyang mga tingin na pinapakawalan sa akin. Nagbibiro po kayo diba? Imposible naman po na hindi ako makipag-usap sa iba. Gusto ko po magkaroon ng madaming kakilala dahil gusto ko po magkaroon ng maraming friends. Sagot ko, hindi ito umimik bagkus nilagyan nito ng pagkain ng pinggan na nasa harap ko. Sundin mo na lang ang gusto ko kung ayaw mong isasant ko lahat ng lalaking lalapit sa iyo. Wika nito, gulat naman akong napatitig dito. Hinahanap ko sa kanyang hitsura kung nagbibiro ba ito pero walang kabakas-bakas. Hindi ko talaga magets kung bakit ganito ito. Kung ganito ba siya sa lahat ng kanyang mga bagong empleyado. Bakit po? I mean, bakit po kayo ganyan? Hindi niyo po ako Wednesdaying diktahan dahil hindi ko po kayo tatay. Sagot ko, naihampas naman nito ang kanyang kamay sa lamesa. Buti na lang at hindi naglalaglagan ang mga pagkain na nasa lamesa. Mukhang may sapak nga ang amo ko. Kaunting katwiran nagagalit agad. Ano ang gusto niya? 0 o lang ako ng oo sa lahat ng sasabihin niya. Sino ba siya para diktahan ako? Mukhang may sayad nga siya. Mukhang totoo ang sinabi sa akin kanina nila Ate Samantha at Ate Cecil. Nakakatakot ang CEO. Kumain ka na. Starting tomorrow, dito ka na sa office ko kakain. Wika nito at nagumpisa ng samubo ng pagkain. Wala naman akong nagawa kundi kunin ang kutsara at tinidor at pinilit ang sarili na kumain na din kahit busog pa ako. In fairness, masarap ang pagkain. Iba talaga ang mayayaman. Although nakatangap ako ng 10 nilayon noon kapalit ng pagpapakasal dito pero ginamit ko iyon para makabili kami ng lupain sa probinsya. Ang ibang bahagi naman ng pera ay ipinatayo namin ng bahay at ginamit sa pag-aaral naming tatlong magkapatid. Halos paubos na ang pera kaya kailangan ko pa din kumayod para mabili ang mga gusto ko. Wala kasi akong balak na magstay ng matagal sa probinsya. Mas marami kasing opportunity na dadating sa akin dito sa Manila lalo na at nakapagtapos na ako. Gusto kong umasenso gamit ang natapos kong kurso. Pagkatapos namin kumain ay tinawag nito ang secretary at inutusan na ligpitan ang aming pinagkainan. Of course busanggot to the highest level pa din ang hitsura ng lola mo. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang papel nito sa buhay ng CEO namin. Kung secretary ba ito, girlfriend o para usart, mukhang, yuck, ang pinakalas na choices na naisip ko. Sir, balik na po ako sa aking department. Baka hinahanap na ako ng mga kasamahan ko. Paalam ko kay Ryder. Baka mabugan pa ako ng apoy ng kanyang secretary dahil mukhang nagmamaktol ito habang nililinis ang aming pinagkainan. Wala akong balak na tulungan ito dahil kailangan ko nang makabalik sa aking department. Baka kung ano na ang iniisip nila Ate Sam at Ate Cecil sa akin. Mahirap na. Ipadala ko na kay Anthony ang mga documents kapag tapos ko ng pirmahan. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa iyo kanina. Sundin mo lahat ng ipinagbabawal ko. Seryoso nitong wika tsaka umupo na sa kanyang swivel chair. Hindi ako umimik dahil wala naman akong balak ang sundin ang gusto nito. Malay ba niya kung sino ang magiging kaibigan ko dito sa kumpanya? Hindi naman siguro ako nito susundan sa kahit saan ko gustong puntahan. Pagdating ng akuting office ay agad akong pinutakte ng tanong nila Ate Sam at Ate Cecil. Ano ang nangyari? Bakit bigla ka nalang pinatawag ng CEO? Pinagalitan ka ba niya sa pambubuso na ginawa kaninang umaga? Agad na tanong ni Ate Cecil sa akin. Muling sumagi sa isip ko ang nakita ko kaninang umaga kaya napailing ako. Gusto lang niyang sabayan ko siya sa tipagkain. Nalulungkot yata siyang kumain mag-isa sa loob ng opisina, sagot ko. Napanganga naman ang dalawa dahil sa pagkagulat. Hindi marahil inaasahan ng mga ito na yayayain akong kumain ng boss namin. Talaga, huwag mong sabihin ikaw na naman ang prospect niya. Gusto ka daw ba niyang ligawan o gusto ka din niyang ikama? Tanong ni Ate San. Nako ate, hindi ko siya type no wala akong balak na magpabiktima sa isang lalaking kagaya niya. Ayaw ko sa mga fuckboy, agad na sagot ko. Muli silang nagkatinginan. Aasahan namin iyang sinasabi mo Ashley ha.
Bata ka pa kaya huwag na huwag kang pabibiktima sa boss naughty. Baka mamaya matulad ka din sa ibang mga nagdaan na empleyado dito na pagkatapos niyang ikama basta niya na lang itinapon na parang basahan. Bakas ng pag-aalala sa boses ni Ate Cecil na sagot nito. Huwag kayong mag-alala ate. Iba ako sa kanilang lahat. Kahit gaano pa kapogi ang boss natin wala akong balak na patulan siya. Para lang sa magiging asawa ko ang beautiful body ko. Pabiro kong sagot sa kanila. Tanging tawa na lang din ang kanilang ginawa at itinon na namin ang buong atensyon sa trabaho. Abala kaming lahat nang marinig namin na may kumakatok sa pintuan ng office. Sabay kaming napalinga at narinig ko pa ang pagsinghap ni Ate Sam nang makita nito ang isang matangkad na lalaki na nakatayo sa pinto. Agad na tumayo si Ate Cecil para pagbuksan ito. Hello Sir Anthony. It's our pleasure na napadalaw ka sa aming humble office. Agad na wika ni Ate Cecil nang makaharap na nito ang nagngangalan na Anthony. Tahimik naman akong nakamasid sa kanila. Dinala ko lang itong pinirmahan na documents ng CEO, wika nito sabay abot ng hawak nitong papeles. Napawaw-mamon sila Ate Cecil at Ate Sam. Ano ang nak-a ng CEO at ikaw pa ang inutusan na magdala nito sa amin? Pwede mo naman kaming tawagan para kami na lang ang kumuha nito. Nakakahiya tuloy sa iyo Sir Anthony. Pabebe na sagot ni Ate Sam. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. No choice. Alam mo naman ang amo natin. Once na iniutos kailangan sundin, sagot nito tsaka sumulyap sa gawi ko. Narinig ko ang impit na tili ni Ate Sam nang makaalis na si Anthony. Halatang may gusto si Ate Sam dito kaya ganoon na lang ang kanyang reaksyon kanina. Alam mo bang executive secretary iyon ni Sir Ryder? Ang gwapo niya diba? Kinikilig na wika ni Ate Samantha. Talaga, ano niya ang babae doon sa office? Yung kaanuhan niya kaninang umaga. Curious kong tanong. Ilan ba ang secretary ng CE0? Isa pa hindi ko nakita kanina yung Anthony sa office ni Sir Ryder. Bale dalawa ang secretary ni Sir Ryder. Si Sir Anthony ang executive secretary niya. Siya ang palaging kasama ni Sir sa mga out of town tsaka mga meeting sa labas ng opisina. Yung isa naman, siya ang palaging nag-check ng mga emails at sumasagot ng mga phone calls kaya pero ang alam ko mas malaki ang sahod ni Anthony my love. Kinkilig na sagot ni Ate Samantha. Nagkatawanan naman kami. Hey nako, kung kiligin ka naman dyan to the highest level talaga. Hanggang pangarap ka lang naman kay Sir Anthony dahil hindi ka naman pinapansin noong tao, pang-aasar na sagot ni Ate Cecil. Agad naman napasinmangot si Ate Samantha. Padabog itong muling naupo sa kanyang pwesto. Nagkatinginan naman kami ni Ate Cecil. Pagkatapos ay kinindatan ako at sininyasan na huwag na lang pansinin. Tumanggo lang ako at manuling itinon ang atensyon sa trabaho. Eksakto 5:00 ng hapon nakuhain ang atensyon ko ni Ate Sam. Uwian na daw at ligpitin ko na ang mga gamit ko. Painat-inat naman akong tumayo. Mula sa aking upuan tsaka hinagilap ang aking bag para magayos ng sarili. Pakiramdam ko pagod na pagod ako at gusto ko nang umuwi sa apartment na inuupahan ko. Gusto ko nang matulog. Saktong palabas na kami ng building nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang gusto ko naman magpapadyak sa sobrang inis. Kailangan pa kasing maglakad ng ilang metro para mag-abang ng masasakyang jeep. Ayaw ko na din mag-taxi dahil mapapamahal ako. Kung pwede naman jeep para makatipid why not diba? Nako, paano ba ito? Bigla naman buhos ang ulan. May bagyo ba? Narinig kong tanong ni Ate Samantha kay Ate Cecil. Umiling si Ate Cecil tsaka naghalungkat sa kanyang bag. Saan ka ba sasakay Ashley? Tatawid pa kami ni Samantha sa kabilang kalsada. Doon ang sakayan papunta sa tinitirhan namin, wika nito sabay labas ng payong sa loob ng kanyang bag. Nalungkot naman ako dahil magkaiba ng way ang aming uuwian. Mukhang mag-isa talaga ako nitong maglalakad papuntang sakayan ng jeep. Ayos lang ate. Patitilahin ko na lang ang ulan bago ako maglakad papuntang sakayan. Pwede na kayong mauna total may dala pala kayong payong, sagot ko na lang. Nagkatinginan naman ang dalawa pagkatapos ay iniabot sa akin ni Ate Samantha ang hawak nitong payong. Here gamitin mo muna ito. Makikisukob na lang ako kay Cecil total pareho naman kami ng way na pupuntaban. Wika nito. Umiling naman ako dahil nahihiya ako sa kanya. Nako, ayos lang ako Ate Sam. Titayla na din siguro maya-maya ng kaunti ang ulan.
Wika ko. Nakakahiya kasi kung hindi ako tatanggi. Siya patuloy ang mawala ng payong, magdadala na lang din siguro ako bukas ng payo dahil mukhang unpredictable ang weather dito sa Manila. Sigurado ka ba? Baka gabihin ka na niyan. Tanong ni Ate Sam. Tumanggo naman ako. Tumingin pa ako sa labas at ambon na lang naman. Hindi ako masyadong mababasa kapag bibilisan ko ang paglalakad papuntang sakayan ng jeep. Ayos lang ate. Titayla na din ang ulan kaya pwede na din ako maglakad papuntang sakayan. Sagot ko. Tumanggo naman silang dalawa at saka nagpaalam na. Naiwan naman akong pinagmamasdan ng labas. Marami din akong nakitang mga empleyado na naglalakad papuntang labasan kaya nakikisabay na ako. Yung iba tulad ko walang mga payong kaya naman hindi na ako nagpatumpik-tampik pa. Bukas na bukas hindi ko talaga kakalmutan ang payong na iyan. Pagdating ng sakayan ng jeep ay biglang buhos ang malakas na ulan. Agad akong napatakbo papuntang waiting shed para hindi mabasa. Punuan na din ang mga sakay ng jeep kaya mukhang gagabihin ako nito. Yung ibang mga pasahero walang pakialam kung mabasa man sila o hindi basta makasakay lang sila ng jeep. Halos 2 oras na ang lumipas pero hindi pa rin ako nakasakay ng jeep. Dagsaan pa rin ang mga pasahero at malakas ang ulan. Bigla akong nakaramdam ng kaba nang inilibot ko ang paningin sa paligid. Gabi na at nandito pa din ako sa kalsada. Ayaw ko din naman makipagsisikan sa mga nagmamadaling pasahero. Isa pa basa na din ako at nakakaramdam na ako ng ginaw. Sana lang hindi ako magkasakit nito. Hindi ako pwedeng magkasakit dahil kabago-bago ko pa lang sa trabaho tapos a-absent agad ako. Miss, empleyado ka din ng RJ Logistics diba? Nagulat pa ako nang may biglang nagtanong na lalaki sa aking tabi. Agad ko naman itong nilingan at tumampad sa paningin ko ang uniform nito na may tatak ng RJ Logistics. Siguro nga kapareho ko ito ng kumpanyang pinapasukan pero magkaiba kami ng department. Titango sana ako pero nakarinig ako ng sunod-sunod na busina. Agad naman napukaw ang aking atensyon nang may humantong isang mamahaling sasakyan sa tabi ng isang jeep na abala sa pagpapasakay ng pasahero. Nagulat pa ako nang nakita kong bumaba si Sir Ryder mula sa loob ng sasakyan. Inilibot nito ang paningin sa paligid habang nakakunot ang noo. Bigla akong nakaramdam ng kaba nang huminto ang titig nito sa akin at agad na lumapit. Bakit hindi mo ako pinuntahan sa opisina kung nahirapan kang sumakay? Pwede naman kita ihatid Wika nito sa galit na boses. Agad naman kaming nakapukaw ng atensyon ng mga ibang pasahero. Napalunok pa ako ng maraming beses bago sumagot. Hindi ko naman po kasi alam na uulan ng ganito. Tsaka mahirap pala sumakay, sagot ko sa kawalan ng masasabi. Isa pa nilalamig na talaga ako. Dagdagan pa na pagod na ako at gusto ko nang matulog. Ayaw ko nang makipagtalo pa sa kanya tungkol sa mga ganitong bagay. Nagulat pa ako nang bigla akong hawakan sa braso. Pagkatapos ay hinatak niya ako kaya naman agad akong napapiksi. Teka lang. Saan mo ako dadalhin? Tanong ko. Lalong nagsalubong ang kilay nito. Obvious ba? Sumakay ka na ng kotse dahil ibhahatid na kita, sagot nito. Tatanggi sana ulit ako kaya lang hinatak niyang muli ako. Napatingin ako sa paligid at kitang-kita ko ang maraming paris ng mga mata na nakatingin sa amin. Basang-basa ka na. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Wika nito at agad akong pinagbuksar ng pintuan ng kotse. Tahimik naman akong sumakay. Agad na sumalubong sa pangamoy ko ang halimuyak na amoy na galing sa loob ng kotse at ang malanbot nitong upuan. Pagkasakay ko ay agad din itong sumakay at napapitlag pa ako nang tumabi ito sa akin. Agad naman akong nagbigay ng distansya at sumiksik sa kabilang gilid ng sasakyan. Thirst. Bulong pa nito sabay hubad ng kanyang suot na coat. As usual salubong pa rin ang kilay at mukhang normal na lang ito sa kanya. Wear this. Basang-basa ka at alam kong nilalamig ka na. Wika nito sabay abot ng kanyang nahubad na coat. Agad naman akong umiling. Malakas itong napabuntong hininga at umusag papunta sa akin. Nagulat pa ako dahil ito na mismo ang nagsuot ng jacket sa aking katawan. Ayos lang po ako sir, kaya ko pa naman po. Wika ko dahil nahihiya ako sa kanya. Hinubad niya pa talaga ang kanyang suot na coat para ipagamit sa akin. Mukhang may gininto ang puso naman pala ang aming CEO. Hindi niya ako pinakinggan at lalo nitong isiniksik ang sarili sa akin.
Wala na akong nagawa pa kundi hayaan siya sa ginawa niyang pagsusuot ng coat niya sa akin. Parang gusto ko naman pumikit dahil agad na sumalubong sa akin ang mabangong amoy ng coat nito. Hindi ko alam kung amoy ba ito ng pabango o amoy ni Sir Ryder. Lalaking-lalaki ang amoy at ang sarap sa ilong, muling namayani ang katahimikan sa loob ng kotse pagkatapos nitong ipasuot sa akin ang kanyang coat. Ipinikit ko na din ang aking mga mata dahil parang ang sarap talaga matulog. Dagdagan pa ng malakas na ulan sa labas kaya lalo akong nakaramdam ng antok. Saan tayo, boss? Narinig ko pang tanong ng driver. Hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin ang tungkol sa bagay na iyon dahil agad na akong hinayla ng antok. Wala na akong naging pakialam sa paligid at hindi ko na naisip pa na kasama ko pala sa loob ng kotse ang babero kong boss. Napabalikwas ako nang bangon nang magising ako nang mataas na ang sikat ng araw. Pupungas-pangas pa akong bumangon sa hindi familiar na higaan. Hindi ko alam kung nasaan ako pero napapikit ako nang maalala ko na kasama ko si Sir Ryder kagabi sa kotse. Parang gusto ko naman iuntog ang sarili ko sa pader nang maisip ko na nakatulog ako sa kalagitnaan ng biyahe. Napahawak pa ako sa aking bibig para pigilan ko ang aking pagtili nang mapansin ko na ibang damit na ang aking suot. Parang gusto kong maiyak sa isipin na baka pinagsamantalahan ako kagabi ni Sir Ryder habang tulog ako. Shit! Paano ito? Hindi ko mapigilan na bulong sa aking sarili. Pinakiramdaman ko pa ang aking katawan kung may nabago ba pero wala naman akong naramdaman na kakaiba. Sabi ng mga classmates ko noong college, masakit daw kapag na-de-virginized. So ibig sabihin virgin pa ako dahil wala naman akong nararamdaman na sakit sa aking perlas. Hindi ko mapigilan na bulong sa aking sarili. Pagkatapos ay iginala ko ang aking paningin sa paligid ng kwarto. Walang bakas ni kahit anino ni Sir Ryder kaya nagpasya akong lumabas ng silid. Warto, walang bakas ni kahit anino ni Sir Ryder kaya nagpasya akong lumabas ng silid. Mabuti naman at gising ka na. Kailangan mo nang kumain at maligo dahil hinihintay na tayo sa opisina. Bahagya pa akong napapitlag nang biglang nagsalita si Sir Ryder. Nakita ko na prente itong nakaupo sa sofa habang nakatutok ang paningin sa telebisyon. Nakasuot na ito ng damit pang opisina. Sir, nasaan po tayo? Tanong ko. Natigilan ito tsaka tumingin sa akin. Nandito ka sa penthouse ko. Nakatulog ka na kagabi kaya dito nakita dinala, sagot nito. Napalunok naman ako ng makailang alk habang pinag-iisipan kung itatanong ko ba, dito kung sino ang nagpalit sa akin ng damit kagabi. May pagkain na sa table. Kumain ka na dahil aalis na tayo. Muling wika nito na bakas ang pagkayamot sa boses. Napaigtad ako at agad na naglakad papuntang table na marinang nakahain na pagkain. Nilinga ko pa ito at nakita kong titig na titig ito sa akin. Nakaramdam ako ng pagkailang kaya agad akong nagsali ng juice sa baso at ininom. Nang muli ko itong balingan ay nakita ko na itong naglakad papuntang kabilang kwarto. Nakahinga ako ng maluwag at inumpisahan ng kumain. Hindi na ako dapat yumangal pa. Gutom ako at kailangan na namin makaalis para pumasok ng trabaho. Tiyak na magtataka sila Ate Samantha at Ate Cecil. Second day of work pagkatapos late ako. Kakatapos ko lang kumain nang marinig ko na may nag-doorbell. Akmang pupunta ako ng pintuan nang nakita ko na lumabas ng kwarto si Sir Ryder. Seryoso ang mukha nito at diretsyong naglakad papuntang pintuan. Hindi ko na lang pinansin at pumunta na ako ng lababo para hugasan ang pinakainan ko. Pagkatapos kong magligpit ay muli akong bumalik ng sala. Napansin ko na nakaupo muli si Sir Ryder sa sofa at may hawak itong isang malaking paper bag. Take this. Mamili ka ng damit na isusuot mo para makaalis na tayo. Wika nito sa akin at iniabot ang paper bag na hawak nito. Natigilan naman ako. Ibabalik ko na lang po ng suot ang nahubad kong damit kagabi, sir. Nakakahiya naman po. Pinatulog nyo na nga alko dito tapos papahiramin nyo pa ko ng damit, sagot ko ito sabay pakawalan ng alanganin ng ngiti. Tumitig ito sa akin at tumake mula sa pagkakaupo sa sofa. Pagkatapos ay nilapitan ako nito at tinitigan sa mga mata. Don't call me sir. Asawa kita kaya dapat lang tawagin mo ako sa pangalan ko, seryosong wika nito. Agad na nanlaki ang aking mga mata nang maramdaman ko ang kamay nito sa pisngi K0. Napaatras ako nang maramdaman ko ang kamay nito na humahaplos sa aking pisngi.
Napansin ko pa ang paglunok ng makailang ulit nito bago bahagyang lumayo sa akin. Agad ko naman kinuha dito ang iniabot niya kaninang paper bag. Do you hear me? Call me Ryder because I am your husband. Ulit nito. Napatanga naman ako bago pilit nang ngumiti. Hindi naman po totoong asawa kita. Nagpakasal lang po ako sa inyo dahil sa offer ni Madam. Sorry po, hindi ko po magagawa ang gusto niyo, sagot ko. Natigilan ito at matiim akong tinitigan. Pagkatapos ay ngumisi ito. Hindi ko alam kung nagpapa-hard to get ka ba o ano, pero ito lang ang masasabi ko sa iyo. Kung hindi mo ako type, lalong hindi kita type, wika nito at muling naupo sa sofa. Hindi daw type, pero kung makatitig sa akin akala mo kakainin ako ng buo. Hindi ko maiwasan na bulong sa aking sarili habang nakatitig sa galit nitong mukha. Sir, mag-aayos na po ako para makaalis na tayo, wika ko dito sabay talikod. Nagpasalamat ako dahil hindi na ito muling nagsalita pa. Pagkapasok ko ay agad kong inilock ang pinto at wala sa sariling napahawak ako sa aking dibdib. Kumakabog yun at parang nahihirapan akong humiga. Mukhang simula ngayong araw kailangan ko nang iwasan ang amo ko. Ayaw kong magising isang umaga na pag-aari na ako nito. Kung bakit naman kasi napakagwapo ni Sir Ryder. Kung hindi lang sana ito babero baka haangga pa ako dito eh. Kaya lang tirador ito ng mga empleyado. Lalong-lalo na ng mga secretary. Ipinilig ko ang aking ulo para pigilan ang aking sarili na mag-isip ng kung ano paman. Inisa-isa kong tingnan ang laman ng paper bag. Puro mga damit pambabae kaya agad akong namili ng isusuot ko. Halatang hindi pa naisusuot ang mga damit na ito at hindi ko alam kung bakit kailangan pa nitong mag-abala na bumili. Kung tutuusin wala naman na dapat siyang pakialam sa akin dahil empleyado lang naman ako ng kanyang kumpanya. Oo, ikinasal nga kami noon pero hindi ibig sabihin asawa niya ako. Sa papel lang iyon at iniligtas ko lang siya sa kahihiyan kapalit ng 10 million. Wala naman siguro akong utang na loob sa kanya, diba? Oo, nakapagtapos nga ako gamit ang perang iyon pero nakaligtas naman siya sa kahihiyan. Isa parang lola nito ang nag-alok sa akin tungkol sa bagay na iyon. Pinilit kong iwaksi sa isip ko ang lahat. Agad akong pumasok ng banyo at naligo. Kung saan-saan lumilipad ang isip ko at muntik ko nang makalimutan na naghihintay pala sa akin ang masungit kong amo. Parang isinukat sa katawan ko ang mga damit na ibinigay sa akin kanina ni Sir Ryder. Buti na lang hindi required sa department amin ang magsuot ng uniform kaya walang problema. Lahat ng damit ay sukat ko na siyang ipinagpasalamat ko. At least hindi ko na kailangan pang mamroblema. Pagkatapos kong magayos ay agad akong lumabas ng kwarto. Agad na tumayo si Sir Ryder nang makita ako. Tinitigan pa ako nito bago naglakad patungo ng pinto. Agad akong napasunod sa kanya at tahimik kaming naglakad patungong elevator. Tahimik lang naman kami buong biyahe. Hindi na ito nagsasalita kaya inabala ko na lang ang aking sarili sa kakatingin sa labas ng sasakyan. Halos 10 minutes lang naman ang itinagal namin sa kalsada at napansin ko na pumasok na kami sa compound ng RJ Logistics. Tahimik pa rin si Sir Ryder at mukhang malalim ang kanyang iniisip. Baka namimiss niya ang kanyang secretary, hindi ko maiwasan na bulong sa aking sarili. Halos alas 9 na ng umaga at tanggap ko na late na ako. Kung bakit naman kasi late na ako nagising. Hindi din naman ako ginising ni Sir Ryder. Pagkababa ng kotse ay napapaisip pa ako kung sasabay ba ako kay Sir Ryder pagpasok sa loob ng building, baka pagtitinginan na naman kaninang ibang empleyado at kung ano pa ang isipin. What are you doing? Wala ka bang balak na pumasok ngayon ng trabaho? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong nito sa akin. Natigilan naman ako at hilaw na napangiti. Pwede po bang mauna na kayo? Baka po kasi machismas ako eh. Wika ko dito. Lalong kumunat ang noo nito habang nakatitig sa akin. Anong machismas? Bakit? Nagtataka nitong tanong. Hindi ko naman mapigilan na makagat ang aking labi habang nag-iisip. Obvious ba? Baka isipin ng mga tao na babae na din ako nito. Na baka isa na din ako sa kanyang mga sexmate. Hindi ko matanggap yun dahil nakataya ang dignidad ko doon. Isa pa virgin pa ako no. Don't bite your lips, narinig kong wika nito. Nagtataka naman akong napatingin dito at nagulat ako nang titig na titig ito sa akin habang kapansin-pansin ang kakaibaag kislap ng mga mata. Shit! Anong nangyari? Bakit mukhang pinagnanasahan ako ng CEO namin?
Kitang-kita ko kasi ang makailang ulit na paglunok nito at ang kakaiba nitong titig. Agad ko itong tinalikuran at nagpatiuna ng naglakad papasok ng building. Naramdaman ko naman ang pagsunod nito sa akin. Katulad ng inaasahan, para kaming celebrity nang makapasok sa loob ng building. Lahat ng mga empleyado ay nakatingin sa amin habang sunod-sunod ang kanilang pagbati kay Sir Ryder. Kitang-kita ko ang inggit sa mata ng kababaihan at pagtataka habang pasulyap-sulyap sa akin.